Paano nga ba ako mag-drawing ng portrait gamit ang charcoal? Ito yung mga gagamitin natin. Charcoal pencil, yellow charcoal, liquid eraser, at syempre yung papel. Ito naman yung reference natin. Mag-sketch muna tayo. Willow charcoal ang gamit ko sa pag-sketch kasi mabilis itong mabura para sa mga compressed charcoal like charcoal pencil. Inuuna ko muna yung structure ng ulo bago yung features ng mukha para makuha ko yung tamang position ng subject. Dati kasi palagi kong inuuna yung mata o yung ilong. Kaya minsan masyadong napupunta sa gilid yung subject. Simple lines and shapes lang muna para makuha yung proportion. Laruin mo lang, huwag kang magpaka-stress. Mabilis lang tong mabura kaya walang problema kahit magkamali ka. Sunod, separate na natin yung light and shadow. So yung darkest area lang muna yung i-shade natin. In-speed up ko na kasi halos isang oras to kaya masyadong tatagal. Paunti-unti na natin i-build yung detail. Yan. Pagkatapos, pwede na tayong mag-apply ng midtone. Alalay lang sa pag-render para matansya natin yung shade. Pwede kang gumamit ng kahit anong blending tools like brush, tissue, or blending stump. Pero, mabilis lang itong ma-blend na charcoal na to kaya daliri ko lang yung ginamit ko dito. Huwag masyadong magmadali. Kung akala mo mali, sa simula lang yan. Patuloy mo lang. Trust the process, ika nga. Ito nga pala yung lalagyan ng charcoal na ginagamit ko. Lalagay ko na lang sa yellow basket yung link ng mga materials na ginagamit ko para mabilis yung mahanap. So, gagamit na tayo ng liquid eraser. Puti yung papel kaya kailangan lang nating burahin yung area na may lighter values para makagawa ng highlight. I-erase din natin yung sa may bibig para makagawa tayo ng ngipin. Pati na rin sa yung sa lower lip. Yan, nabubuo na yung mukha. Mas gawin pa nating dark yung shadow lalo na sa may buhok tsaka balbas. Ganyan lang mag-shade. Render lang tsaka smudge. Ulit-ulit lang hanggang makuha mo yung tamang value. Yan, lalay lang sa pag-shade. Sa detailing na tayo. Nagamit na tayo ng charcoal pencil. Nasahan muna natin gamit yung cutter. Tapos ikuskus natin sa liha para tumulis. Mabilis lang tong mabura kapag nahawakan kaya gagamit ako ng stick para doon ko ipatong yung kamay ko. Mahirap tong burahin kaya ingat sa paggamit. Huwag masyadong dinan kapag di ka sigurado sa ina-applyan. Importante yung small details to add depth and realism. Huwag lang sobrahan kasi baka ma-overwork yung isang area ng drawing mo, so gagawin mo rin yun sa ibang part or area. Kaya mas nadami yung revisions na gagawin mo tsaka yung mas haba yung time na makukonsume mo. So yung tendency may stress ka kaya mas malaki yung possibility na masisira mo yung drawing mo. Kaya simplehan lang natin. Start simple and simple.
Shade mo lang ng ganyan. To add texture na rin. Ito talagang paborito kong eraser. Kasi pwede mo pa siyang mapanipis kaya maganda rin siyang pang detail. Bilisan lang natin ng konti. Yan, ayusin na natin yung sa ngipin. Masyadong sa konting shadow lang sa may gums tsaka sa outline. Ganyan lang. Sa pag-shade naman ng balbas, hatching technique lang yung ginagamit ko. Ganun din sa buhok. Hindi naman kailangan kopyahin talaga lahat ng hibla. Unless kung yung gusto mong ma-achieve ay hyper or photorealism. Tamang lighting lang yung kailangan para maging convincing tignan. As long as makuha mo na yung big forms at saka yung contrast ng light and shadow, pwede na yan. I-shade din natin yung background para mas lalong mag-pop yung highlight at mas ma-emphasize yung subject. Yan, malapit na tayong matapos. Konting final touches na lang. Dagdagan lang natin ng stray hair strands para mas maging realistic. Tsaka syempre yung cast shadow ng buhok para hindi magmukhang wig yung buhok. Yan, tatapos na. Fixative spray para hindi masira yung drawing. Spray lang natin ng ganyan. Tuyin lang natin sandali. Yan, di na yan masisira kahit hawakan mo pa. Yun lang sa nakatulong kahit papano.